Uy, oo, lamig eh, no? Napagbigyan yung hiling ni Diana. What's up, mga grinders? Hey! Ika mo na eh. Welcome po sa second episode nitong kayod-kalye natin. Grind ng grind. No? Street smart ang labanan dito. Sarap eh, no? Anyway, may guest po kami ni Diana ngayon, no? Kasama natin sa old-time friends natin dito. Si Boss Ray Boss and Ray. si Madam Yel. Ikaw muna, Ikaw muna Mami. eh. Ray, yo. Anyway, second episode. Chill-chill lang ulit tayo, syempre. Hiling ni Diana nung first episode. Gusto niya may alak naman daw. Hindi ako naan sa kape, sir eh. Wala. Hindi gumagana yung utak. Walang dating ang kape sa'yo. Dapat alak mo. Doon lang tayo sa totoo. For the second episode, cheers po tayo lahat. Salamat. Sa mga Cheers. nanood ng first episode, Cheers. boom! Cheers! Pag-uusapan Ang sarap. natin ngayon, it's all about crypto investments muna tayo. Bakit tayo nag-i-invest sa crypto? Kasi ako, sa ating apat na to, ako naman talaga yung wala. Yung medyo matagal na, 2017 pa lang. Pero, Diana, kailan ka ba nag-start? Ito Sa na crypto Tron, before pandemic pa eh. yung way back 2028. Mm. Pero hindi ko kasi masyadong Siniseryoso, Oo, no? siniseryoso. Pag-iwanan ka tuloy. pag mag-uusap lang tayo, doon lang ako interesado. Pero kapag nung, alam mo yun, pag wala na. Wala na. Kumbaga. Pero nung, ngayon, 2024. Tuloy-tuloy na. Eh ngayon, kasama ka sa podcast kay Kayod-Kaya. So, Yes. tuloy-tuloy tayo ngayon sa Tuloy-tuloy grind. No? Seryoso na talaga. Buti naman. Eh si Boss Ray mo pagmahal. Ayan talaga. Ayan talaga. Oo. no? Million. Parang milyonaryo na. Oo. Ano, 20, inumpisahan ko sa sa Philippine Stock Exchange. Oo, tama. Naalala ko, ako Yes, nag-crypto. Ikaw, nag-stocks. Naalala ko yun sa Metrobank. Kasi yun yung bangko natin dati, di ba? Discover ko yung online platform ng stock exchange. So yun, walang nangyari. And that's okay. Mm. Learn from me. Walang nangyari kasi mabagal. Oo, bagal yung galaw. Pag nasanay ka kasi sa crypto, pre, talagang mabuburingan ka sa stocks eh. Ang bilis ng crypto eh, volatility. Hindi, no? Eh si Madam Yel naman, kumusta to? Kailangan nag-start sa crypto. Last year lang ata, sir. Parang November. November. Naengganyo lang kay Kali Crypto. Kay Kali. Nakanood ng Kali Crypto. Eh, sarap eh, no? Napa-invest bigla. Napanood ko si Kali Crypto. Meron dong episode na anong gagawin mo kung may 10,000 ka. Oo. Yun. Yun, Yun, no? yun. Kumikita naman. no? Yes. Oo. Pero bagsak recently yung crypto, ah. Oh, napaiyak Diba? na lang ako sa... Recently, bagsak dahil nga dun sa trade war ni Trump, di ba? Mag-impose daw siya ng 25% tariff sa mga imports coming from Mexico, Canada, and China. O, edi ginawa nung tatlong bansa na yun. Ganun din. Matik din. Import din sila ng dagdag na tariffs. O yan, bagsak lahat. Hindi lang crypto, pati stocks. Alala ko, pre, yung stocks mo yung dito. Kinakwento mo ako nung dati, yung nagbalita doon. Jollibee pa, nung pandemic. Alala ko yun. Converge, yung mga yan. So, yung mga yan. Ang Tapos, ganun pala sa... May stocks pala na gano'n, no? yung mga prime companies, San Miguel, Corp. Yun, tama, si Jollibee. Kasi nung pandemic, bagsak lahat yan. Tapos kung may pambili ka, yun yung magandang time para Mag-invest. Meron na mga ibang companies na talagang taon yung bibilangin mo na bago mo makita yung growth ng pera. Unlike nga sa crypto, everyday mapapatingin mo. Oo. Changes. Iba yung volatility kasi sa crypto eh. And yun nga, pinagkaiba ng crypto versus stocks. Siyempre, ang stocks, ilang hundreds of years na may stocks trading eh. Lalo sa pinakamatagal is yung New York Stock Exchange, NYSE. Sa Pilipinas naman, yung Philippine Stock Exchange, PSE. Decades of na yun, na nag-ooperate yung mga yun. Pero, ang nire-represent kasi ng stocks are yung mga companies, mga brick and mortar companies out there, yung physical companies like Jollibee, San Miguel Corporation. Sa States naman, Amazon, Google, Alphabet, Meta. So, yung stocks na yun, nire-represent nila yung growth ng mga companies na nila. Pare, bibili ka ng Facebook stocks, Meta stocks,
magiging shareholder ka ng Meta, ng Facebook. And yung value ng shares mo, nagfa-fluctuate din, tumataas, bumababa. Depende sa performance ng company na yon. Meta, Amazon, ganyan. Tesla, di ba? Yun ang stocks. Pero pagdating sa crypto, dahil nga 2009 pa lang nabuo si Bitcoin, 2010 pa lang medyo nagkaroon ng traction, ngayong 2020s pa lang nagkaroon ng sobra-sobrang marketing na nakilala si Bitcoin sa mga masa. Ang nire-represent naman ni Bitcoin is yung mga technologies behind these companies. More on financial technology. Fintech, more or less ang crypto. Sa ngayon. Diba? Pwede daw pumalit si crypto as as replacement for yung mga financial legacy systems natin. Like XRP, di ba? XRP army tayo ngayon, XRP holders, yun may XRP. XRP. Meron din. Ito din, pumaldo ng XRP na nakaraan. Kwento mo nga yung Trump mo. Kailangan kasi nagbabasa na nangyayari sa kapaligiran. Current events. Current events. So, nung nabalitaan ko na malakas yung talagang nanalo si Trump and pro-crypto siya. Tapos, ito sa matakay yung pag-close ng face ni XRP. So, nung time na wala pa siyang $1, nakabili na ako. Sarap! Sarap no? Parang Sana average ko ito, 35 cents. Nangak! Tapos, Lamig. nung nag-$3, paano siya $3 doon nakapagbenta. So, importante na nagbabasa ka ng current events. Yes. Knowledge is power. Importante, alam mo, hindi yung talpak ka lang ng talpak. Yung Axie Days, Yes. 2020, ang dami nasunog doon Kasi, ang daming nagpamasok sa crypto dahil alam nila, Axie lang. Hindi nila alam yung crypto as a whole, kung ano ba talaga yung purpose behind investing in crypto. Hindi. Madaming nang bash kasi biglang bumagsak gano'n. Yes. Oo. Without knowing na kung ano talagang nangyari doon. Kaya alam lang nila is crypto is a scam. Kasi pumasok sila sa maling paraan Yeah. Yung hype of gaming lang tapos play to earn. Siyempre, sino ba naman ayaw kumita? Na ikaw naglalaro ka lang. Lalaro ko lang, kikita ka. Yes. Yung iba, naging greedy. Tapos, bumagsak dahil nga nabutan tayo ng bear market. Kasi may cycle sa crypto May sinusundan na 4-year cycle sa crypto. Di ba? Pero kung talagang long term yung gusto mo, na katulad ko, mag-8 years na ako, long term talaga, buy and hold lang ako ng buy and hold as much as possible. Kailangan mag-research ka kung ano mga coins yung magandang bilhin. Parang stocks lang din. Hindi ka bibili ng basta-bastang stocks dyan na Fly by night lang na na kumpanya. Diba? May mga tinatawag na penny stocks. Yung mga pennies lang yung valuation pero yung iba doon pwedeng pumaldo. Parang analogous to meme coin. Pero may iba din penny stocks na pwede naman ding bumagsak na lang ng basta-basta. So, mag-ingat pa rin. And tama yung sabi ni Ray. Kailangan research ka lang din talaga. Yes. Oras din yung gugugulin mo sa pagre-research sa crypto. Hindi biro. Hindi yung tunganga ka lang dyan, may nakita kang magandang pangalan, sukal ka na kagad, talpak ka na kagad. Not even knowing kung ano yung technology behind it, di ba? Pero ikaw, bakit gustong-gusto mo si XRP? Kasi ang daming crypto coins na pwede natin pag-usapan Pero of course, mamaya si Bitcoin, si King Daddy Bitcoin. Pero yun, nasimulan natin kay XRP. Bakit mo gusto si XRP? Ano ba yung nakikita mo sa kanya? May yung sa white paper niya may use naman kasi talaga siya. Something na expect mo years from now is siya na yung pwedeng isa sa mga maging main pinaka-useful na crypto coin meron tayo. So yun yung isang mahalaga sa na alam mo yung longevity ng coin is talagang taon yung bibilahin kasi may actual siyang gamit. Yes. Yung term, yung use case. Merong use case, may utility. The proper term sa coin. Kasi gagamitin nga daw si XRP na maging backbone ng financial institutions, money transfers, cross-border payments, wallet. Bakit? Kasi ang pinaka, nila kung maalala ko lang, core principle ng Ripple, yung company behind na nagmamanage ng XRP, is cross-border payments. Bakit? Dati,
may mail, yung snail mail, yung kartero, di ba? Yung mail talaga na letter. Nagkaroon ng email, which is electronic mail. Di ba? Dati, 70s, 80s, ilang araw, ilang buwan bago dumating yung mail mo sa bahay mo. Di ba? Pero dumating yung email nung advent ng internet, ang bilis na din. Instant na kagad, may email ka na. Right? Oh. Yung logistics, dati walang puro ano lang, puro mano-manong nung haul lang ng cart and buggy, yung mga kari-kariton, yung mga horses before. Pero ngayon, pwedeng-pwede nang from one country to another with the advent of airplanes naman, no? Through technology. So, mas mabilis na rin ang travel period ngayon. Yung text, messages, dati wala din naman, pero ngayon isang SMS mo lang, isang chat mo lang, instant ka agad. Pero yung dilemma na hinaharap ni Ripple and gusto niya isolve is yung money transfer from one entity to another, regardless kung ibang system ka, ibang bangko ka, ibang bansa ka. Di ba? Ikaw, mami mo, taga Qatar, di ba? Yes. Pag nagpapadala ng pera dito, wire transfer. Medyo matagal pa rin, ilang araw gugugulin. Isang araw? Depende 2 kung pag days? ano siya. So, pumatak ng weekends. Oh, Pag Ano, Sunday, yes, may clearing. may clearing. So, Monday, and then antay mo mga around, ang pasok dito sa atin sa Pilipinas, 3 to 5 p.m. Kasi nga, may time differences din yung Oo, isa pa. Qatar and then Philippines. Kasi may dadaan na intermediary, Mm-mm. yung middleman, yung mga bangko. So, bank sa Qatar, bank B dito sa Pilipinas, bago mapunta sa'yo. So, ang daming intermediary. Ang ginagawa ni Ripple, yung technology na gusto niyang gawin is siya na magiging middleman. Mm-mm. Through technology na lang. Sender ka, receiver siya, send ka ng XRP mo sa kanya, cross-border payments, ako nasa US ka, nasa Pilipinas si Ray. Send ka ng XRP sa kanya through yung on-demand liquidity na technology ni Ripple. Mangyayari, yung dollars mo, makakabili ng XRP, tapos yung XRP, kukunin ng bank ng on the other side, convert naman to peso, nasa kanya na kagad. Ganun lang, no more banks in the middle. Yun ang inaano ni Ripple, ni XRP na maging alternative sa payment system natin, cross-border payments. Sa mahal pa ng fees sa cross-border payments. Magkano inaabot? Kaya ang kaltas. Malaki. Pero almost 500 po sa amin Depende pa yun kung magkano ipapadala. Di ba? Yes, Kasi very. depende pa yun. Oo. Sa Bitcoin, sa XRP, sa crypto, regardless kung gaano minsan kalaki yung papadala mo, stable yung set lang na babayaran mo. Di ba? Pwede ka. Meron nga, di ko maalala pero nababasa ko sa Action, $2 billion worth of XRP of value pinadala from one country to another in 3 seconds. Ang transaction fee lang 30 cents dollars. Oh. Saan ka makakita ng ganun, di ba? Kaya madaming naysayers, madami talagang kumakalaban kay XRP. So, though matagal silang nilabanan ni US SEC, di ba? Kaya nga hindi nakaabot ng bull run si XRP last time dahil sobrang down sila dahil sa SEC Pero ngayon panalo na sila, may ruling din si Judge Torres, yung presiding judge. Madami. And ayun, pro-crypto pa si Trump. Oo nga. Ganda, di ba? Tapos recently, parang 2 weeks ago, naglabas si Eric Trump, isa sa mga anak niya, na lahat daw ng made in USA na coins, walang capital gains tax. Tindi nun, boss. Capital gains tax. Alam niyo yung capital gains tax? Yun ang tatanong ko, sir. Kasi bago lang. Hindi ko din nga alam yung mga ibang terms sa crypto. Pero hindi. Yung capital gains tax, hindi naman sa crypto lang yan Oo. Kahit sa lupa, yun. No, even Properties, investment, wala din naman economics, masyadong alam. So, At least tama ka, you're on the right circle. yes. Yun ang kaya sasabihin ko, sir. Ano, Tamang-tama na may podcast kayo na gano'n. Eh. And sa privilege na maging guest nyo. Lamig no? So, pa-explain po, ano po ba yung capital gains? Hindi. Ibig sabihin, parang income tax yun. Pero dito sa properties, di ba? Sa mga businesses, kapag kung ano yung kinita mo,
tataksan ka pa ng gobyerno. So, ganoon din sa capital gains tax. Normally, kapag nakabili ka ng isang property worth 10 million, naibenta mo siya to 20 million, for 20 million. So, yung 10 million na gains mo, na kinita mo, may tax yun. Income mo yun eh. So, parang income tax on properties. So, ngayon daw, sinasabi ni Eric Trump naman na lahat ng kikitain mo doon sa mga made in USA na coins. Like XRP, Cardano, Solana, HBAR, XLM. Ang dami dyan eh. Hanapin na lang natin yun, no? Pwede natin ipaskill dito sa screen kapag pinaccess na natin to. Pero lahat doon mo yun, kapag kumita ka, wala ka daw tax. Damn! Walang tax. Kumita ka ng $1 million, $1 million, hindi ka nataksan. Tax-free. Pero Bitcoin may tax. Bakit, sir? Kasi hindi sinama ang Bitcoin kasi wala nga daw magmamayari ng Bitcoin eh. Kasi unknown yung ano eh. Walang Satoshi. Si Satoshi Nakamoto, unknown ang identity niya. So, hindi mo alam kung US citizen siya, German citizen, Russian spy, China spy, hindi natin alam. Di ba? Kaya, hindi kasama sa sa MAGA coins. MAGA coins is Make America Great Again. Coins. Yan. Makikita mo yan, mag-search ka ng Diana sa sa TikTok yan. May pa-skill natin sa mga audience natin. Kung ano yung mga coins na yun. MAGA coins. Ayun. So, that's XRP, XLM, Solana, Cardano. Cardano bull ako talaga, alam niyo. Number 1 ko yun. Cardano talaga. Kasi niniwala ako sa, peer-reviewed approach research nila. Peer-reviewed, ibig sabihin, numerous scientists, hundreds of scientists ang nagre-research, tapos magbibigay sila ng paper nila, ng feasibility study nila. Then, bago nila i-implement yung isang program, isang protocol, isang development, isang code, kailangan ma-review muna ng kasamahan mo. Kung tama ba yung research mo, hindi. Yun ang Cardano. Peer review. Kaya medyo matagal sila mag-ship ng developments kasi dumadaan sa mabusising proseso. Gets nyo? Well, ako, as may lahat naman tayo, college graduate, plus ako na merong hindi napagod mag-aral. Nag-nurse, tsaka nag-architect na nag-nurse, nag-teacher pa. So, ko talaga? Sana all. Sipag pa. Aral pa. Pero, dahil nga gano'n yung background ko, pabor ako doon sa mga peer-reviewed research. Kasi academic approach eh. Di ba? Meron kasing iba. Ayoko na magbanggit ng ayoko na magbanggit ng ibang kung anong blockchain siya. Pero yung iba dyan, kaya lagi nag-shutdown daw. Kaya lagi nahahack. Kasi ang ginagawa nila, write muna sila ng code, deploy ka agad sa mainnet. Deploy ka agad sa mga tao na nagagamit natin. Mainnet ka agad, hindi sa testnet. So, kapag may bug, saka lang nila ayusin on the spot. Pero, pag nag-bug ka, nag-crash ka, nanakawan kayo, nahack kayo, madami ng taong nadamay. Nanakawan na ng millions of dollars yung pera nyo. Na nagkaroon na ng security breach yung isang kumpanya na gumagamit ng technology nyo. Ang hirap, di ba? Kasi nasa financial sector ka eh. So, hindi pwedeng puro mabilisan lang. Mabilis sila mag-deploy, yes. Pero, prone sa bugs, prone sa hacking. And ang Cardano, never pa po na-hack. Ang tindi! Search mo yan, Diana, sa Twitter, sa X. Bigay ko sa yung link kung bakit, ano yung mga items kung bakit bullish sa Cardano. And yun yung mga reasons kung bakit gusto ko sa Cardano talaga. Pwede pa ng viewers ng Pride Value. Yes. Kasi, Very generous. yes. Bakit? Hindi, kasi nababanggit niyo na yung mga nasa news na dapat, ako as newbie, dapat magbabasa pa ako. Pero kung manonood ako ng podcast niyo, yung pala yung mga matututunan ko. Yun, yung lumigay, no? Pero, sir, may tanong kasi ako eh. Kay Sir Ray to actually. Galing siya stocks, tapos nagpunta ka ng crypto. Pero may stocks ka pa din? Recently niliquidate ko na. So, liquidated na lahat ng nasa stocks. Wala na. So, ito ang question ko.
bakit ka lumipat from stocks to crypto? Ano ang nagpalipat sa'yo sa crypto? Yung, ano naman pinagsasabay ko. No? Parang ngayon, Pinagsabay mo sila. May mga times nun, way back, ano pa, ako sa photo, 2018 yun. 2018, 2019. Nag-name drop na ng company. Joke lang. Yan na lang. Dapat, Basta way back 2018 na ano yun. Tapos, yun yung una kong nagtitingin nga ako ng ano, parang sobrang pera ko. Yun yung lamig eh, no? grabe naman. Wala akong lagyan ng pera mo. Sa bago ako, base. Yun yung problema ko. Ganun na pala yung problem. Sahod na naman. Gusto ko pala Sa gagawin. ilalagay Hindi, ka. alam mo yung sahod niya parang di niya naramdaman nung nasa corporate world. Sa ko ilalagay ka. Ah. Kasi nakita ko yung stocks. Tapos, nung time naman na yun, napagkikwentuhan na namin ni Sir E ngayon about sa crypto. Tapos, bumibili din ako. Nag-ano din naman ako pero hindi hindi pa yung nag-hold noon or hindi na naman ako nag-try ng day trading. Tapos nung recently lang din na ganoon din, babalik din ako kakabasa ng mga current events. Nakikita ko na parang medyo wala na nangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas. So sabi ko, baka mukhang maganda yung timing kung papasukan ko to tapos hindi naman super long term yung balak ko. Oo. So, might as well, subukan ko na mag-liquidate ko lang saglit ng mga to tapos Lipat ko muna lipat dito ko muna sa... yung lahat nung na-invest ko sa kabila. Tapos, balik sa Pero plano mo pa rin bumalik sa stocks? Meron pa rin naman sir na kasi down man ngayon, medyo bearish yung market ng PESI. Which is gano'n naman talaga ang ang mundo Dating naman ng yan. investment eh. Iingay May ulit. down, may up, gano'n. Tama naman. So stocks from stocks to crypto, ikaw naman, Ma'am B. Ako na lang kaya magtanong sa inyo dahil since ako yung newbie dito. Marami akong tanong, Sige, nakadis na tayo ko. na yan. Talpak yan nung una. Tapos, Uy, talpa. Nagtalpak din ako nun. Kaso hindi ako sinerte. Ano, yun ba yung red and white? Ay. Sa wala, sa kasama. Wala at meron. scatter. Yun yung uso ngayon, di ba, scatter? Yun yung uso yun. Hindi ko rin yan. Tinry mo din? Ako, di ko alam. Di ko pa rin subukan yun. Ako din. Sakto lang. Hindi talaga ako okay sa... Hindi ka okay sa gal. Ay, meron pong ano dyan, ano ba yun? Casino. Hindi niyo ba? Ayaw niyo ba? Pero mas ano na ako ngayon. At crypto ka na. Yun. Focus na ako sa crypto. Kasi Bakit? crypto is life. Ay, Bakit? Ito si live kagad. crypto is life. Crypto is life. Pero ano yung nag-push din talaga sa'yo? Kasi nakikita, May living proof talaga ako na Yeah. kung bakit gusto kong invest na talaga. which is si Sir A. Sir A. Sir A. Wow. Para kasing sila na rin talaga yung naging living proof na ay may ano Meron talaga. naman pala. Hindi naman pala siya scam. Maganda. Yun. Yes, oo. Kasi ako I mean, sa edad ko, sorry, pasensya na po sa mga edad niyo. I mean, sa edad ko na anuhan ko nasubaybayan ko na, pag sinabi crypto, scam. I mean, nasa ako. Yes, Gen Z ako Yes. Nasa year ako na Kaya nga, naririnig ko sa kanila pag sinabi mong crypto, scam naman yun. Ganyan. Oo nga. Pero right now, nung nakita ko, hindi. Ginagamit lang siyang platform ng mga nang-i-scam. Oo. Tama, di ba? tama. Kaya nga, itong si Kaya rin, parang it will help the grinders, di ba, na to break the stigma. Grinders. Di ba sir, na to break the stigma nga na yung Educate. na crypto is Mm-mm. scam. Through the Pakita ko lang sa kanila na ano yung opportunities na meron tayong na pwede nating makuha out of investing. Ha? Investing. Kasi fourth level lang investing eh. Hindi biro ang investing. Hindi sugal po sinasabi ko ha. Kasi Yes. iba alam nila investment, yung mga scam, yung mga multi-level Yes, marketing, pyramiding scheme, yun yung investment kuno. Kuno. Di ba? Madaming ganun eh. Pero ito, dahil ikaw mismo ang magte-trade sa sarili mo, pwedeng ikaw mismo maghawak ng pera mo, ng funds mo, walang ibang manloloko sa'yo kundi ikaw. Di ba? Hindi yung ipapahawak mo sa isang entity, yung pera mo, sila ang magte-trade sa'yo, sila ang magpapaikot ng pera mo, binibigyan ka ng guaranteed. Yung term. Guaranteed Gagawin returns po namin yan. Titingin po namin yan after. ng ganitong 6 exact months. amount of time. Kapag
Doon pa lang po, no? Doon pa lang, red Yung flags tawag, talaga yung term yun. ng mga Gen Z, red Oo. Red flag. flag. So, si kahit crypto is? Green flag. Ayos kalye. Kahit, Kayod ka. sorry. Second Oo. episode lang pa. Kasi, yun nga ang gusto lang natin is ipakita sa kanila yung opportunities na meron, Na meron po talagang, makukuha. makukuha. As long as alam mo yung ginagawa mo. And Yes. paano mo malalaman kung ano Set yung ka ng ginagawa mo? Parameters. Yes, set ka ng parameters, mag-aral ka, mag-research ka, tulad ng sabi ni Ray Yes po. kanina, Mhm. knowledge is power, di ba? As long as alam mo yung ginagawa mo, yes, maybe you will lose some along the way, pero kung tama yung parameters mo, may focus ka, may determination ka, may consistency ka, may do your own research ka, in the long run, mas malaki yung wins mo kaysa sa losses mo. And investing yan eh. Investing is risky na kahit pa paano. Wala namang risk-free sa buong mundo eh. Yes. Wala talaga. Pero, yun nga, kung gusto mong magkaroon ng chance o masenso, start investing. Pero, ibalik ko lang, no? Kasi investing yung pinag-uusapan natin. Alam nyo ba na, kilala nyo si Robert Kiyosaki? Yes. Isang libro, Ako hindi Rich ko Dad. alam. Rich Dad, Poor Dad. Yes. Yung ako. author ng Rich Dad, Poor Dad. Di ba? Okay. Basahin nyo yun. Mga grinders, kung hindi nyo pa alam yun, kung gusto nyo mag-start sa investing, kung paano proper money management, business about money, basahin nyo. Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki. Well, sabi ni Robert Kiyosaki, merong 4 levels ang isang tao pagdating sa pag-accumulate ng pera. Okay. Level 1 is employed. Lahat tayo naging employed. Employee. Sabihin, may boss tayo. Kung ano sinabi ng boss natin, susundin natin. Yes. Kasi ang kapalit ng time na ginugugol natin sa kumpanya nila, is yung sahod mo. sahod mo, Sahod. yung salary mo. Okay, employee ka. Yun ang pinaka-bottom, pinaka-baba. Second is yung self-employed. Ibig sabihin, ito yung mga doktor, abogado, piloto, halos sarili nila. 'Di ba? Yung ginagamit nila yung knowledges nila, yung skills nila para kumita. Oh, businessmen na rin sila paunti-unti. Pero sila yung mismong kailangan kumilos. Sila. Kasi sila yung doktor eh. Hindi ka pwedeng, doktor ako, ikaw mag-operate para sa akin. Hindi ganon. Parang sa tama ba? Professional, Yes. Para Okay. mga Yun yung self-employed. self-employed, Okay. mga professionals. Kasi naisip kong pag self-employed, yung mga, May negosyo. may mga Negosyo. nagnenegosyo. Pangatlo yun. Oh, okay. Businessmen. So when we say self-employed, mga professional. Yeah. Oo. As Na per sila ang Robert kailangan. Kiyosaki yan. Okay. Sila yung As kailangan. per the book na, Oo. So, yun yung second level, mga Okay. self-employed. Hindi ka under yung clinic nila, kung dentista ka, kung hindi ikaw yung ano doon. Oo, di ba? Pero may ibang dentista rin naman na nagtayo ng dentist clinic nila, pero may empleyado silang nagtitingin sa mga customer. Businessmen na yung mga yon. okay. Diba? Sila naman yung mga nasa third level. Ako as may kaka-start na pala ng construction firm. 'Di ba? Businessman ako on that sense. 'Di ba? Siya din may restaurant, businessman din on his sense. 'Di ba? Parang ganoon. Ikaw din, tayo din. Iba 'yon. Third level yung businessman. Pinasukan natin dati na kumpanya, businessman yung mga 'yon. Okay? So, may mga tao sila na ine-employ. Diba? Itong mga employed na to, ito yung mga boss nila ngayon, mga businessman. Alright, so karamihan, ang dami dyan. Kung gusto mong umasenso kahit paano, sabi nila, tayo ka sa sarili mo negosyo. Hawak mo oras mo, hawak mo yung time mo, pera mo, sa'yo pa rin. Time freedom and money freedom, meron ka. To do whatever you want to do. Okay. Pero dun sa book ni Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, ang pang-apat is investor. So, ito na yung ultimate flex pagdating sa pera. Pag investor ka na. Tindi ron, di ba? So, ako, technically, before ako naging businessman, investor na ako. Yes, which is like invest siya sa crypto. Tama ba, sir? Yes, oo. Na, Investment invest pa ka rin sa yun. crypto way back, what year po? 2017. 2017. Pero, nasa... Employed ako noon. Oh, yes, empleyado po. Oo, empleyado ako na. Pero syempre, yung investment ko that time is maliliit pa lang Hindi pa din. naman Pinagkakasya ko lang kung ano yung natitira sa 13 months, sa bonus Okay. natin, di ba, ganon. So, konti-unti. Pero, yung discipline of investing, sinimulan ko na. Apo. That time. So, 8 years na.
empleyado pa rin tayo. Kasi wala, kailangan natin kumayod eh. Mm. Steady, ano yun eh. Steady income. Steady income yun eh. Para sa mga anak nyo, sa pamilya nyo, parents nyo, gano'n. Pero at yung sinasabi ni Robert Kiyosaki, lalong-lalo na kapag nasa fourth level ka na, yung big time investor na talaga. Yung mga malalaking financial institutions. Ayun. Pero kung investor ka sa crypto, investor tayo lahat, proud to say tayo and let's hold our heads up high na, uy, investor kami kahit pa paano. Mm. Kahit empleyado ka pa lang din. Wala namang problema doon eh. Walang masama doon. Para ginagawa mo lang munang pastime yung investing. Until such time na pwede ka nang umalis sa pagiging empleyado Mm. tapos mag full-time businessman and investor ka na lang. Which dapat yun yung goal ng bawat tao. Yes. Yun ang goal ko. Ang goal mo din yun. Lahat naman tayo, yun ang goal natin. Lahat ng tao. Dapat doon nila nakikita yung Yes. future nila na Ah, sooner or later magiging investor sila. Regardless kung nasa corporate sila. tama. Pero, yun nga, before we could invest, syempre, kailangan matuto tayo mag-save. Yes. Wala kang ipang i-invest kung di ka mag-save eh. Apo. So invest, yung sinasabi mo natin, May sinasabi lagi, yung invest mo yung perang hindi mo naman gagamitin. Yes. yung Only kaya mo in- ma-afford. Yes. Ay, kaya mo ma-lose. Ay, Exactly. Ay, Only invest what you can afford to lose. kayo na po Pero mag-invest. sa akin na gano'n eh. Ah. Huwag mo i-invest yung pambayad mo ng kuryente next month. Oo, kasi di mo sigurado yun. Gagamitin mo yun eh. Invest mo. Pero may question ako, parang, is it too late na rin ba na mag-invest sa crypto right now? Good question yan, Diana. Madami talaga nagtatanong dahil nga recently tumaas na si crypto eh. Diba? Pero, is it too late? Hindi pa. Literally, hindi pa. Kasi, at yung timeline ng crypto ngayon, mako-compare natin siya sa timeline ng internet noong 1998 pa lang. So, this is internet 1998. Wala ka pang internet noon. 2 taong ka pa lang noon, no? Sing. Ay, sir, huwag niyo sabi yung edad ko ha. Oh, Okay, baby ka pa lang Hindi noon. pa po ako nun. Pero yun nga. So, early 2000s, wala pang Facebook, MySpace, Friendster pa lang. Lahat ng internet noon, nasa computer shop pa lang kung gusto mo mag-internet. Kasi wala pang data yung mga phone. Naalala niyo yung phone noon, naka-WAP pa lang. Yung line pa lang, tapos kukunin ka pa sa WAP. Basta pa, dial up pa lang. Dial up pa lang noon, di ba? So, Bonanza, no? Yung mga- oh, ayos Hindi ko na bonanza. So, pasensya na po. Ganyan tunog. Kasi, ang punto noon, early 2000s na yun ha. Wala pa, hindi pa ganun ka mas acceptable and ginagamit ng lahat ng tao ang internet. Imagine 1998 internet. Yun ang crypto 2025. Yes. So, bagay. Ganun kabata ang cryptoverse pa lang ngayon. Ang Kaso crypto mababa pa industry. po ngayon? Bata. Bata Yes, pa? ganun kabata. Oh. Ang dami pang use case na pwedeng mabuo ng mga developers out there. Tsaka ang dami pang kunyari, yung sinasabi lang quantum computing. May quantum Hindi computing nabubuk pa. yun. Kaya si Bitcoin, di ba? Yun ang niya nagko-compute yung mga computers, di ba? Yun ang reward mo si Bitcoin. Yes. So, paano pa pag na-integrate nila yung quantum computing sa ano? So, mas malalakas na computers na yung gumagamit. Yes, supercomputers. May isang ano naman dyan, may isang tawag ito, isang argument naman dyan na yung quantum computers daw is magiging security threat sa mga private keys ng mga wallets natin. Kasi mga kaya Bitcoins nilang natin. i-decrypt lahat. Yes, pero yung ibang developers hindi naman daw problema. Anyway, Sila din naman mag-move din sila. Oo, pataas syempre, eh. may Hindi naman pwede isa lang mag-upgrade yung din naman yung mga yan upgrade. eh. Yes. So, mag-upgrade yung technology, yung technology, mag-upgrade din. So, kaya nga, super bata pa. Baka susunod, meron tayong magkaroon ng coin XYZ na quantum resistant na. Hindi natin masabi. So, going back to your question, Diana, baka bata pa mag-invest sa crypto. It's not too late pa rin. It's not too late. Lalo na kung long-term horizon ka. Wala, ako, 41 na. 41 na po ba na kayo? Wala, tayo, mga millennials. Cut mo na lang yun. Sorry, Gen Z po ako. Ikaw lang yun. So tayo, mga millennials, di ba? Kahit maliit lang, invest tayo, di ba? Kahit 1,000 every payday, mag-save ka ng konti, mag-invest ka rin ng konti.
Tapos, long-term ang horizon mo na until such time na mag-retire ka ng 60, di mo alam kung magkano na inabot nun. Kumpara mo yung savings account mo doon sa investment account mo sa crypto. Di ba? Ang laki ng ng pwedeng iangat ng valuation. So hindi pa too late. Hindi pa late, early adapters pa lang ang tawag sa atin, early adapters. So, sir, meron akong next question. Ah. Yung question ni Ma'am D is, if too late na ba mag-invest? So, ngayon ako, kunwari mag-invest ako. Kayo po, paano po ba ginawa nyo dati? Kasi nasa corporate kayo yun tapos nag-invest kayo sa crypto. So, paano naging setup nyo? Kunwari ako po, sumasahod ako ng, sabihin natin, 25,000. Okay. Ano po yung, tamang amount na pwede mong i-invest? Ah. Kunwari, 25,000 na then may expenses ako na 15,000. So, I have 10,000 remaining. Ano yung proper amount or, because nabanggit niyo po yung kanina dapat may May pambayad ka sa sarili mo. po. Oo. Yung proper amount, walang makapagsabi. Sa'yo lang yun eh. Pero swerte mo, kung 15,000 lang ang gastusin mo. Sa akin lang yun, sir, kasi wala pa naman akong Sa wala pa. 25K na sweldo mo, 15,000 lang gastusin mo. Swerte po, syempre. Anyway, yun nga. In joking aside, ang 25K sweldo mo, Opo. siguro, ako before nag-start ako, Yes, yun po. sinisigurado ko na 20% Ayun. 20% ng take home ko is papunta sa savings investing, pantabi. Oh, okay. Tapos yung 80% ng sweldo ko na yon, yun lang ang panggastos ko. Kung hindi nyo kaya 25,000, Yes po. wala nang tax ha, neto yun, 25, nakukuha mo Yes. every month. Opo. 20% is 5,000 pesos. O 5,000 pesos pang invest mo o pang save mo. Diba? Hatiin mo yun. Pwede 2,500 save, 2,500 investment. Okay, go. Kasi yung save mo, that's for emergency fund. Kailangan mo ng emergency fund eh. Naturo ko sa'yo yun dati bago ka ikasal pre, di ba? Naalala mo Kaya yun? ina-apply pa namin. Ay, grabe. May pera ako, may pera si Mrs. Isa pa yun. Tapos may common kaming pera. Isang good topic na pag-usapan pa natin yun. Oo. Yung money management pag magkasama na. Tapos may sarili pang pera yung si Alora. Oo, yun. Hiwalay na yun. Doon po ako kay Alora. Pero proud ako kasi wala pa siyang 1-year-old pero yung laman ng bangko niya lagpas 50 na. Wow! Mayaman pa sa akin. Parang mas mayaman pa sa akin si Alora. Manghirap, baka po magpapautang si Alora. Sabi ko nga Pero pwede yun nga. pa 5-6 na yun. Yun yung kagandahan kasi kapag alam mo eh. So Yes. kaya po ko nagtanong eh. Yun nga. So, 20%, ginagawa ko nun, tabi sa savings. 10% savings, 10% investment. Tapos yung 80%, pinagkakasya ko yun sa monthly expenses. Kung hindi kasya, gawa ka ng paraan para magkasya. Yun lang yun. Paano pwedeng gawin? Magbawas ka ng expenses mo. Yes. Yun lang. May mga madami, hindi niya mapapansin, madami mga expenses na unnecessary on a monthly basis tayo. Yung Starbucks on a daily basis. Aray. Sorry, alam ko mga manonood, madaming talagang coffee lover. Tanggalin ko na po itong basa. Importante yun. Hindi sa sinasabi Hindi ko po na to Starbucks. hindi maganda. Pero baka naman pwedeng mabawasan for the sake of, may ibang investment na lang. Yes. Ano. Ano naman ako dyan? Living Ah, proof naman yeah. ako sa ganyan. Meron din iba nagsasabi na kung Starbucks lover ka talaga, imbis na bumibili ka ng 200 pesos worth of Starbucks coffee a day, mag-invest ka sa Starbucks stocks ng 200 pesos a day. Ay, may ganun po? Yo. Ay, re-research ko lang. Yun naman yun. Madami-dami na pong naubos sa akin ng Starbucks. Isang side naman yun. Pero ang point, discipline eh. Di ba? Yes. Yung kape, yes, masarap. Pero may ibang alternative na mas mura. Bakit pa gagawin? For the sake of may pagtabi ka Yes. na ipag-invest. Yun, gano'n. So, mas makakatulog ka ng maayos sa gabi. Yung di ba na dati na pagkwentuhan natin yung paano i-save. Tapos ako ginagawa ko pagpasok ko ng sahod, nakalabas na lahat ng mga responsibilities ko. Kung ano yung natira, babawasan ko pa nun yun para sa pang-save. Tapos yung natira na yun na lang yung pera ko. Yung Pang everyday leisure na. ko. Kasi hindi pwedeng labas mo lahat para sa akin. Magtira ka ng para pang leisure mo, pang date mo, sa sarili mo man o sa girlfriend mo, ganyan.
Yun, meron at meron natitira para pang ano eh, that will keep you sane. Yes. So, meron pa rin, may budget ka pang Starbucks. Oo. Meron pa rin yun. Kung ano yun yung for leisure mo, Mm-mm. 'di ba? Pero kung talagang struggling ka na mapagkasya yung 80%, sinasabi ko sa monthly expenses mo, Mm-mm. hanap ka ng way na mabawasan mo yung expenses mo. Pero yun nga, kung di mo naman kaya 20% is itabi, Mm-mm. start ka sa 10% lang. Yun nga pa yun, no? Dapat, Oo. Pero ah, mahalaga meron. ang maganda, As long as meron. meron. Wow. Regardless At saka kung pala, anong sorry. percent. Ang isa pala is i-treat mo yung savings mo as gastos, Expenses. as expense. Mm. Kasi inoobliga mo ngayon yung sarili mo. Yes. Ay, kailangan ko to eh. Kasi Kailangan ko mag-save. Parang Ganun. kailangan mong bayaran to eh. Parang Yeah, gano'n. yun nga yung Na point. monthly. Point ko kanina, kung mahal mo yung sarili mo, yung future mo, Mm-mm. treat mo yung sarili mo as bayaran mo muna yung sarili mo Yes. before ka gumastos. So yung pagse-save is considering as binabayaran mo yung sarili mo. Pay yourself first before spending. Parang nabasa ko yun sa libro ni Chinkitan. Yes. Shout out. Siyempre, di ba? Binlag din natin yung libro ni Oo. Chinkitan eh. Ipunan Yes, na nakay, diaries. nakita ko yung kay Kali Crypto. Pero matagal na ako nakikinig kay Chinkitan sa podcast. Ayun. Ayun nga. So tama naman pala talaga. Tsaka ilipat mo siya ng bank account kung pwede. Mm-mm. Parang hindi mo nakikita. Oo. Tsaka hindi Kasi mo matatent ka eh. oh, tapos hindi mo daling makita. Ganun. Sabi ko naman Parang ng pera. pipirma muna yung nanay ko bago ko malabas. Ganun yung ano. Hindi, parang delikado ako doon sa paper mo yung nanay. Baka di napirmahan ng nanay ko yun. Pero yun nga, madaming way to save, madami din way. Ang importante is yung discipline and yung willpower. Yes. Yung sinasabi, willpower to save To and save. invest. So walang one shot na tamang sagot pagdating sa magkano yung dapat. Hindi. Kung ano yung kaya mo. Basta ang importante, magtabi ka. Ganun. Eco Chocolate. Baka naman. Shout out na rin. Shout out! Teka lang. Sino man ang ano Wait lang. nito ha? Shot, de, ano natin to, barkada natin Yes, to. barkada ni Kali Crypto. Barkada ni Kali Crypto to, si Boss Eco. Yun. Baka naman. Eco Chocolate nga pala. Sobrang sarap. Baka Baka naman. Sarap. ka. Baka naman, pwede pa sponsor. Sarap eh, no? Hindi, masarap talaga. Masarap, masarap. Hindi, ano yung sabi mo sa Unang kagat? kagat. Kitag mo sa Unang likod kagat? Almonds agad. Yun. Puputok yung lasa ng almonds. Oh. Unang kagat. Bihira yun. Bihira. Parang nakapilala eh. Unang kagat. Uy! Tut! Agad. Inay yun Patikim yan. nga ng Eco Chocolates. Oh, Chocolate. Shock. Shock. Eco Chocolate. Uy, chocolate. Huwag mo pakinggan yan si Ray. Chocolate. Naalala ko, Baka Sabi hindi, nga, hindi pa kilala si Kali Crypto. sabi nga nila, ay may nakita din ako niyan, sabi, how to be a millionaire. Yes. Invest in crypto when you are a billionaire. So pag bilyonaryo ka na, magiging milyonaryo ka na lang. Dahil sunog ka na sa crypto. Hindi, ganun talaga. Kasi wala namang no risk eh. That's investing eh. May talo ka, may panalo ka. Ang importante lang is proper risk management, proper research, focus ka. Tapos yung discipline. Dapat may strategy ka lagi eh. Strategy in buying in, strategy in selling out. Selling. So, through experiences nyo malalaman kung ano yung strategies na babagay sa inyo sa pag-i-invest. Yes. And then, execution. Yun So, pero ano yun, sir? Ako relate na relate ako. Yung strategies You win na some, gagawin you mo. lose some. Yun lang. yung nga, yung parameters yan. Oh, pag kumita to, ng ganito, X number of times. Benta. Benta malaki. Kung bukas man tumaas pa ng times pa yan, huwag ka manghinayang kasi okay na eh. Yeah. Ako, sir, Mo yung na. ginawa ko. Ganun ang parameters mo, sir. Oh, tapos pag nagbe-bleed ka naman na, meron ka rin parameters hanggang saan ka lang. Stop loss. Para Oh. mag-stop loss ka rin kahit paano. Lalo pag yung nababasa mo is mga current events, negative na talaga. Negative. Mukha lang tayong tambay sa kanto na Hindi tambay talaga tayo. Hindi pala mukha, tambay talaga. Wala na po tayo sa trabaho natin. Chichil lang, may konting alak dyan, pero substantial yung pinag-uusapan. Pero syempre dapat may alak mo rin. Para mas ganado. So, naghahanap po ng sponsor ng alak itong Kali. Baka naman. Johnny, no? Johnny. Parang Johnny. Substantial yung pinag-uusapan. Pera eh, hindi biro eh, no? So,
Anyway, before natin tapusin itong episode na to, salamat, Diana, Madam Thank you Yel, din po. Boss Ray. Diba? Peace bomb muna tayo lahat dyan. Okay. Para sa magandang traction and future ni Kayod Kalye. And para mas madami pa tayong ma-reach out, matulungan ng mga kababayan natin to start saving and investing na rin and how to properly manage their finances for a better future. Yeah! Saka sir, para, financial freedom ng lahat. Yes. Yun ang goal eh. Yun Yun ang pinaka-goal ng lahat. Hindi ka natitingin sa price tag. Saka pag kumain ka, menu, okay, order ka. Hindi ka nakatingin sa kanan. Yes! Hindi ka na pinatanong kapag kano. Hindi ka nakatingin sa kanan. Sige, Sa kaliwa ka ano lang part na titingin. Ano part na? So, for financial freedom. Euro for financial freedom. To Kayod Kalye. Kayod Kalye. Let's cheers to that. Thank you po Yay! Dati nag-i-invest din. Sa NMAX sa dati, yun, naglalakad na lang.